Alright mga tol, pag-usapan po natin ang pahayag po dito ni Vic Rodriguez, no? Siya po'y nagsalita po dito sa isang event kung saan ito po'y tinatawag na prayer rally po ng mga Duterte supporter. Yan po yung pag-uusapan po natin ng ilan, no, sa bahagi ng kanyang mga pananalita. Sa video po na ito, panoorin natin at tayo po yung magbigay ng reaction dyan. Pero bago po natin umpisahan ito ay make sure na pindutin ang subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, umpisahan na natin to. Alright mga tol, actually hindi ko alam kung panonorin ba natin ng buo to o skip natin, pero kung ano man, no, basta titignan po natin ng maigi sa abot ng ating makakaya yung kanyang mga sinasabi po dito, especially sa video po na ito po ay in-upload sa Rappler March 16, no, this 2025. So ilang araw pa lang po nakalipas, 4 na araw pa lang po yata, no, kasi March 20 ngayon, no. So tignan po natin kung ano yung mga sinabi po dito ni Vic Rodriguez sa prayer rally po para kay Duterte, ng mga Duterte o DDS o mga Duterte supporter. Tara, play po natin. Maraming salamat at magandang gabi ho sa ating lahat. Naway maging isang makabuluhang gabi ang ating ginagawang pagtitipon ngayon. Alam kong mabigat ang kalooban nating lahat. These past few days, talagang mahirap. Emotionally, physically, mentally, and intellectually draining ang pinagdadaanan nating lahat. Subalit, napakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Duterte through our Vice President, Inday Sara Duterte. Nakausap ko ng personal si Mayor Baste Duterte nung nakaraang Thursday at nakitaan ko sila ng katatagan. Nais ko lang siguro ipahatid sa inyo ang naging mensahe ni Mayor Baste nung kami nagkaharap. Hindi ngayon ang panahon upang pumatak ang ating mga luha. Ngayon ay panahon upang tayo ay magsama-sama at higit maging matatag. Ngayon ay panahon upang tayo ay magsama-sama at huwag magpapasindak. Alam ko ang nasa kalooban at isipan ninyo. Mahirap talaga maunawaan bakit isinuko o inihandog ng sarili niyang gobyerno sa naglalaway na banyaga ang dati niyang Pangulo. Alright guys, so sa part na to, no, magbigay na tayo ng opinion natin, no? Palagi natin pinaaalala, especially dun sa mga bago pa lang po sa ating channel, na ang ating pong mga ginagawa na content ay sinisikap po natin. Hindi man perfecto tayo, no? Sinisikap natin na lumagay sa gitna muna para magawa natin timbangin. Palagi po natin ine-explain, pero ako po'y naniniwala hindi makuha yun kaagad ng marami, no? Hindi mo matitimbang kung ano yung tama at mali, yung kaliwat kanan o wala ka sa gitna. Hindi ka forever nagigitna naman talaga, pero gumitna ka muna. Tignan natin sa unang banda, no? Kung titignan po natin, wala namang masyadong masama doon po sa, walang masyadong masama, no? Ano ba, saktong masama lang ba? Hindi naman. So, ang point ko, wala naman ako masyadong makita pang ano dyan, no? Maliban na lang na talagang nakapanig po si Vic Rodriguez sa
mga Duterte talaga ngayon, which is for me is something na pagiging hindi patas. Kasi kung titignan mo, pag ikaw pro Duterte ka, hindi mo napapakinggan ang side ng mga doon sa mga kabilang banda, pro BBM o anumang mga partido yan, especially sa ating kasalukuyang administrasyon sa gobyerno. Hindi mo napakinggan kasi nga pro ka eh, 'di ba? Pro Duterte ka eh. So ibig sabihin, Duterte ka lang, hindi ka makikinig sa kahit ano. Kung anong sabihin ni Duterte, yun na yun, guys. So, nakukuha ba ninyo yung point natin? So, yun yung isang side na nakikita ko na negative doon. Pero, given na yan, pro Duterte sila. So, wala na akong masyadong makikita ano doon, maliban doon sa bagay na sinasabi niya na siya po ay dito nakapanig. Pero, ngayon nga po, binanggit, no, kanina, sinabi na hindi ito ang panahon ng pagluha. Wow naman, no? Eh ano ngayon, no? Ano po ang pupuntusan dito, pupuntahan, no? So, naiintindihan ba ninyo yung pinag-uusapan ngayon, di ba? Saan pupunta to? Ito po ay papunta. Ako po ay naniniwala, no, na ito po ay paglaban sa kung ano ang ipinatutupad ng kasalukuyan na pamamahala o pamahalaan ng ating gobyerno. Correct me if I'm wrong, but this is my opinion and ito ang unawa ko diyan. Eh, saan pa po ba pupunta yan? Kasi diba, against sila sa pagkakakuha, pag-aresto kay ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Hindi sila agree. Given po yun. Given yan. Yan talaga yan. Pro Duterte nga eh, di ba? Alangan namang agree ka na siya dinampot, di ba? Masyadong malayo po yun. Pero, di ba? Doon po papunta yan. Against sila sa kung ano man ginawa po ngayon ng administrasyon. Which is, kung titignan po natin ng maigi, no? Eh, sabi nga ni Vic Rodriguez kanina, no? Bakit daw ibinigay ang ating dating Pangulo sa banyaga bansa? Ako po'y naniniwala na there is still justice system sa ating bansa. It still exists. Tama ba yung English ko? Okay. So, nag-i-exist pa rin po ang rule of law, ang batas, ang gobyerno sa ating bansa. Kaya lang, ito po yung question dyan. Kanino umuubra? No? Kanino ba nagwo-work yung justice system ng ating bansa? At marami po, makikita po tayo sa maraming pagkakataon at marami pong tao, yan po ang magiging pananaw na ito'y umuubra. Marami. Umbaga sa bagyo, pag nasasalanta, yung mahihirap lamang. No? Kaya hindi naman ganon, no? Talaga namang ginagawa ng pamahalaan po natin yung best niya para maipatupad fairly, no? Patas yung batas, kaya lang dahil hindi nga perpekto, may kakulangan pa rin kahit sinong maupo diyan, sinasabi nga, no, makikita ng marami na hindi kaagad nag-work lalo na sa mga matataas na mga tao. At si Duterte po ay dating Pangulo, ma-influensyang tao. At tumusad na po yung mga panahon, yung mga taon. Parang siguro kung ikaw po ay biktima ng EJK, parang mawawalan ka ng pag-asa na parang hindi na makakamtan yung hustisya. Ang binibigay po ngayon ang ginawa po ngayon, no, sa ating dating Pangulo ay binibigyan po ng pagkakataon na siya ay makapagtanggol, no, maipagtanggol niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng pagresponde sa mga akusasyon sa kanya. Meron po siyang legal team, 'di ba? Kita naman po ninyo kung ano pong nangyayari sa sistema na iginagawa ngayon sa ICC, no, international na law ang pinapatupad dahil hindi naman ibig sabihin nandiyon siya ay wala ng batas sa ating bansa, kundi para mas
mapanghawakan, maipatupad yung nararapat. Kasi sa atin, medyo mabagal ang justice system. At given po yan, tayo po ay bansa po natin ay medyo may kahirapan at marami rin po, talamak din po ang korupsyon, kaya talagang pinaniniwalaan po natin hindi kaagad makikita. Pero dito sa mga, syempre, isa sa mga nagpatupad nga po nito na siya po ay dinala sa ICC, mas ipinakita po kaagad yung pag-usad. At wala namang unfair na pamamaraan na ipinakita po doon. Ako po ay naniniwala, no? Kaya what's up ba? Ano bang gusto ninyo mangyari, no? Magkaroon ba ng sinatawag na destabilization sa ating gobyerno, no? Ako po ay tutol po riyan. Ipanalangin na lang po ninyo, no? Na kung kayo ay pro Duterte, makita kung may pananagutan ba talaga si Duterte. Ako po ay naniniwala, meron at meron po iyan, no? Kasi meron naman po talaga yung pananalita pa lang po natin na tayo po ay pwede ng hatulan nga kung tutuusin. Pero hindi po pwede na ganun-ganon, no? Merong batas, ang gobyerno, ang mga batas ay tinatag din po ng Diyos yan para ipatupad ng tama. So, yan lang po yung umuusad ngayon. Kasi kung sasakyan po natin yung mga nangyari po before, no, especially sa mga EJK victims, wala po doon na makikita tayo na masasabi nating fairness ng pagpapatupad ng batas, no? Ikaw po ay ma-label na durugista, hindi mo alam sino yung mga tao na pinapangalanan as ganun. Kung totoo ba talaga. Maigi po kung may basihan talaga at iniimbitahan sa rehabilitation. Pero paano yung mga napagkamalan, 'di ba? Paano yung mga bata, kung may bata, 'di ba? Alam ko may bata sa mga EJK victims, 'di ba? Paano yung mga ganung bagay, no? Sinong mananagot? Napanagot na ba? May mga nanagot, pero napanagot ba ang lahat? Paano yung iba? Dahil thousands, no? Yata, no? Correct me if I'm wrong, no? Pero alam ko libo-libo po ang naging biktima po ng nakaraang administrasyon sa drug war po nito, na hindi na maaring hindi naman yun talaga ang purpose, ang layunin, kaya lang may pumalpak, no? Meron pong pagkakamali. I believe yun po yung pangyayari. So, ano po ang sense ng bagay po na ito? Ang kanilang kakaroon ng pakikipaglaban sa pagpapadala sa ating dating Pangulo sa ICC. Tama ba ito? Comment down below, no? Tingin niyo tama ba itong pagkontra nila sa pagpapatupad ng tamang batas? Dahil international law na pinapatupad, nililitis siya ngayon, gusto nila sa bansa natin na alam naman natin medyo may katagalan at talagang mawawalan ng pag-asa ang marami, kayo po ang humusga. Ako po ay naniniwala, basta ipatupad ng tama yung paglilitis, yung paghatol po kay Duterte, wala pong magiging problema dyan. Yan po ay makakatulong po sa isa't isa, hindi lamang sa mga biktima, kundi maging sa ating dating Pangulo din na maisip din kung ano yung mga naging mali niya. Dahil hindi naman siya perfecto rin, di ba? Magkaroon din siya ng kaseryosohan sa mga pananalita niya, di ba? Makapagsisi siya, di ba? Napakahalaga po nun. So, ikaw, anong masasabi mo dito sa mga katulad po ni Vic Rodriguez, mga ilang politiko na kumbaga parang napapasakay ang marami sa hype ng mga supporters po ni Duterte. Kasi marami naniniwala po ako. Hindi ko sinasabing si Vic Rodriguez ay gano'n, no? Pero marami naniniwala akong politiko nakikisakay lang nakikihype lang para ang boto ay makuha nila magmula sa mga DDS o Duterte supporter. Yun po ay hindi kaaya-aya na parang ginagamit ang emosyon ng mga tao sa politika. Pero wala naman talaga sila doon. Pasayaw-sayaw, palipat-lipat, pabago-bago ng mga plataforma, mga kagustuhan, mga goal nila, especially sa politika.
So ikaw, ano masasabi mo sa topic na to? Comment down below, pag-usapan natin yan. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. See you ulit sa susunod na video.